Ang ating pong pag-aaralan naman ngayon ay tungkol sa mga engkanto. So, sino nga ba sila? Totoo ba ang mga ito? Yun po ang ating pag-aaralan tungkol sa mga engkanto. Naway malaman nyo kung sino nga ba ang mga ito. Ano ang kanilang kakayahan o kapangyarihan? Bakit nga ba sila nandito sa daigdig? Ano ang pakay nila sa ating lahat? Sa mga hindi pa po nakakaalam tungkol sa mga engkanto, sila po ay mga tagapamahala ng kadiliman, mga may kapangyarihan, tulad ng pagbabago ng anyo, pagkakasakit ng mga tao, o pananakit na may ibang magbigay ng karamdaman na minsan ay hindi kayang ipaliwanag. Karaniwan silang naninirahan sa mga tahimik na lugar o yung walang tao. Ayaw nilang may maingay o gumagambala sa kanila. Ang iba ay nasa mga liblib na lugar o mga kakahuyan o malalaking puno, gaya ng sinabi sa Biblia. So, basahin po natin sa Efeso 6 verse 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa buong mundo, sa mundong ito. Ngayon, nalaman na natin ang tungkol sa kanila. Sa totoo lang po, wala naman nilalang ang Diyos maliban sa tao, mga anghel, hayop at iba pa. Nilalang ng Diyos ang langit at lupa. So sinasabi dito na sa ating nabasa na hindi sila mga tao, kundi masasamang espiritu, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang ito. Kaya kung kayo po ay nilalapitan upang maging kaibigan nila, ay huwag na ninyong naisin pa, dahil ngayon ay nalaman na ninyo ang tungkol sa kanila. At kung sino nga ba sila? Sila rin po ang mga dumadaya ng mga isipan sa mga tao upang mailigaw nila at nang mapahamak ang kanilang kaluluwa, ang kaluluwa ng mga tao, o ang ating mga kaluluwa na mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, na malayo tayo sa Panginoon. Ang iba namang mga demonyo ay nasa mga eskwelahan, nasa mga opisina, kapag wala ng tao doon, sa mga simbahan, sementeryo, sa ibang mga simbahan, hindi po sa lahat, sementeryo at iba pang establishmento. Kapag wala na pong mga tao at tahimik na, doon po sila naglalagi sa mga lugar na walang gaanong katao-tao. Ang madalas nilang sinasabi ay may namatay daw na isang tao, o may na-rape, o nagpa-abortion na namatay, o may nagpakamatay o pinatay. Madali naman mapaniwala ang mga tao sa kanilang kasinungalingan dahil likas na sa kanila ang magsinungaling, katulad ng kanilang leader na si Satanas, na ubod ng sinungaling, mamamatay tao at magnanakaw. So basahin po natin sa John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Kaya mag-iingat po tayo sa ating paglakad sa mga tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw. Dapat na laging makinig ng salita ng Diyos at nang hindi po tayo mailigaw ng sinuman sa kamalian at hindi
katotohanan na tungkol sa Biblia. Dahil ang katotohanan ay nakay Jesus lamang sa kanyang salita na mababasa po natin sa John 14 verse 6. So basahin po natin. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi dahil sa pamamagitan ko." So ang mga engkanto pong ito o mga sasamang espiritu na sinasabi ay sindami po sila ng buhangin sa dagat na dumadaya sa buong sanlibutan. So sila po ay nakapalibot na sa buong mundo, buong earth. Ngayon nalaman na po natin kung sino ang mga engkanto. At naway may napulot po kayong aral at nagbigay ng tamang kaalaman na naayon lamang sa salita ng ating Diyos. So palagi po kayong manood ng mga video tungkol kay Jesus sa kanyang mga salita. At nang mapakinggan niyo po ito balang araw na masunod po natin ang kalooban ng ating Diyos, na makilala po natin siya ng lubusan. At ang Panginoong Hesus. At napaka-importante po nang may kaalaman tayo tungkol sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, mapagmahal na Diyos at mapagpatawad. So yun lamang po ang tungkol sa ating pinag-aralan tungkol nga po dito sa mga engkanto. Nalaman niyo na po ang tunay na nilang dahilan upang madala nila sa impyerno ang mga tao, malayo po sa ating Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Naway may natutunan po kayo sa oras na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Palagi po kayong magdasal araw-araw, ilang beses po sa isang araw, 4 o 5 beses sa isang araw. Palagi niyo pong alalahanin ang salita ng ating Diyos. Lagi po nating itanim sa ating puso't isipan upang sa ating paglakad hindi po tayo madapa. Ibig sabihin hindi po tayo magkasala ng lubusan. Okay? So maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. In Jesus' mighty name, Amen.